We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatun nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Naga City District Jail, pigaandaman naman ang pagboto kan mga rehistradong botante na nasa sa indang kustodiya. Pagkampanya kan mga kandidato, tutugutan man kan pasilidad, alagad may mga kondisyon. Kung ano-ano iyan, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, tuyong eleksyon and persons deprived of liberty o PDLs na registered voters, pigtatawan manin sana makaboto. Pwedeng sa paagian kan escorted voting kung halimbawa na day malampas sa 49 PDLs an maboto. Pero kung labi pa mandigdi ang numero, nagmumukna nin special polling o voting place an COMELEC sa pasilidad, siring kan magiging sistema digdi sa Naga City District Jail male dormitory sa maabot na pirilian. Ang pagboto sa barangay man, lokal o nasyonal na eleksyon, diretso kan dawa sisay na Pilipinong rehistradong magboto. Dawa pa iyan, nasa laog kan karsel, asin may pigaatubang na kaso. Ang Naga City District Jail Male Dormitory, pigaandaman naman ang napaparaninang pirilian sa Oktubre 30. Kan nakaaging bulan, nagkondosir naman ang pasilidad, ning dry run kan oplan sa halalan. Nganing maging pamilyar na ang mga personahe asin mga botanteng PDL sa mga gigibuhon sa aldaw kan eleksyon. Ang sa indang TCMP Hall na ini, iuman ang masirbing special polling place kan 89 male PDL registered voters. Ninhuli ta magkataid man sana, pati ang 15 registered voters sa female dormitory, tigdi naman maboto. Inalaw po natin ng ang mga kandidato na magkaroon ng 25 minutes na airing time para ipakilala ang kanilang sarili. Personally, pwede rin pong through Zoom, Webex. At first come first serve basis po ito. Kung sino po ang regardless of party, sila po ay allowed na magpakilala sa ating mga PDL. Ang mga botanteng nasa kustodiya ka Naga City District Jail, anas maboto sa Barangay del Rosario sana, hinhulita iyo naman inian sa indang ginamit na address kan magparehistro. Sigun kay Attorney Maiko Julia Jr., ipigtutugot man kanli ang pangangampanya sa BJMP facilities basta nagsusunod man giraray sa COMELEC guidelines asin BJMP protocols. Pigsyerto man kan opisyal na genuine asin mayo nin magigindayaan sa pagboto kan mga PDL sa maabot na pirilian. Ang mga balota, kung ano naman kan support staff, hali naman sa eskwelahan sa mga balota. Pagkatapos, idadaro ng mga balota naman sa BJMP, then maboto sa mga PDL. Pagkaboto po ang mga PDL, itong mga balota na pigbotohan ng PDL, ibabalik ito naman sa eskwelahan, naman sa precinct, naman po bibilangon. Sa eksperyensya kan COMELEC Naga, mas manageable subuot ang borotohan sa BJMP facilities. Ninhulita apwera sa mahigot na seguridad, dikit man ang mga botante. Para man duman Kate sa mga kandidato na maut mangampanya duman sa mga botanteng PDLs, digdi dapat subuot 72 hours o tulong aldaw antes an sa indang napiling aldaw kan pangangampanya makapasa na sinda kan letter of request sa manhamiento kan pasilidad asin oras man na matugutan kaipuhan na dara kan mga inian sa indang approved request, kopya kan certificate of candidacy, proof of identity asin an sa indang vaccination card antes na matugutan na maglaog sa pasilidad para sa indang pangangampanya. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Grupo nin mga operator asin drivers sa Naga City aminadong may nagkapirang daipa Arab ang dapit sa Student Fare Discount Act.
Grupo planong idiskutir ang nasambitan ng ley para maedukaran ang sa indang mga pag-iriba. Uyan report ni Chris Novello. Pribilehiyo kan mga senior citizen, PWD, mga bados-urog na kan mga estudyante, ang 20% diskwento sa mga pampublikong lunadan daw Sabado o Domingo. Hinapot ka news team ang pirang estudyante sa Naga City kung nagtatao pa ba ng diskwento ang mga driver ng pampublikong lunadan daw Sabado o Domingo. Opo. Kapag sasabihin po na student, ganyan, kinukuha naman po yung pamasahe. 11 pesos po. Iyo po, kuya. Sinasabi ko man po sa mga driver, estudyante po. Kahit po nakasuot ako ng ID, pero naka-civilian ako that time. Tapos sabi nung jeepney driver, pang regular daw ang ibayad ko. Kasi Saturday and Sunday naman that time. Even though may dala naman akong ID. Aminado kaya ang grupo na may pirapang driver anday paaram ang dapit digdi. Dahil hindi talaga aram ini yung batas na ang driver kaya pag nahiling ka man yung guide, talagang sisigilon niya kasi itong regular fare. Susog sa Section 4 kang nasambitan ng ley na dapat may diskwento man giraray na itaos sa mga estudyante tuyong weekends as in holiday basta may ID an mga ini o anuman na patunay na enrolled an sarong estudyante. Para po sa PWD, senior citizen and students discount, effective pa rin po yan. So ibibigay pa rin po dapat ang ating mga drivers yan. Nangapodan man ng LTFRB sa mga commuter na tulos na ipaabot sa inda ang sisay man at super na dahil nagsusunod sa pagtaon ng diskwento. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, duwang low pressure area na ang pigmo-monitor ngunyan sa Laugcan Philippine Area of Responsibility. Ang enot na LPA yaon sa 860 km sirangan kan Eastern Visayas. Nagtitinirma na hababa ang tsansa kaining maging bagyo na posible pa na mag-iba ini sa sirkulasyon kan Super Typhoon Bolaben sa luwas kan Par. Ang sarupang LPA na bilog asin nanotaran sa rayong 135 kilometers sa sulnupan kan Coron, Palawan. Sigun sa pag-asa, posible man ining magluwas nin Par sa weekend asin hababa ang tsansang maging bagyo sa ngunyan. Huli sa LPA asin localized thunderstorms, uuranon ang iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga warak-warak na uran sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Masbate. Posible man ang pag-uran sa pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Huli sa epekto kan localized thunderstorms, namatean sa pirang lugar sa probinsya nin Camarines Norte ang pag-uuran puun pa kasuudma. Katakod kay ni sarong porsyon kan bulod sa Purok 4 Barangay Luklukan Sur, Jose Panganiba na ang nagtupas kung saan naapektaran kay ni ang tinampo sa lugar. Para mientras man na dainaagihan kan mga motorista ang lugar, rason para tulos na magkondusir ning clearing operations ang mga otoridad. Mientras tanto, nagsuspender man in klase sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa iba pang parte kan probinsya. Nagpagirumdum man ang mga otoridad sa publiko na maging alerto sa gabus na oras huli sa posibleng pagbaha asin landslide huli sa mga pag-uran. Pinapaalala po ng MDRRMO sa pangunguna siyempre ng ating Engineer Jing Unyo at ng ating Mayor Ariel M. Non, lalo na doon sa mga nakatira sa landslide prone areas at lalo na yung mga nakatira din dito sa ating mga tabing dagat na iba yung ingat po. Nakalot na gapo sa Legazpi City enot na pigtubudang meteorite. May sadiri kan gapo, inibanan kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa Mines and Geosciences Bureau tanganing beripikaron kung totoo na meteorite ini. Simbag kan ahensya aramunta sa istorya ni Don Jimenez. Haros pirang simana na nag-agi kan sarong kakaibang gapo ang subuot na kalot kan atama na ido ni Libita sa saindang natad sa Legazpi City. Napaisip subuot sinda hulita dawa bakuman ining kadakulaan, haros nasa 2.9 kilos ang gabat ka ini asin maske ang grinder da isubuot kayang pidasuhon ang gapo. Huli ka ini nagduda sinda Libita na baka sarong meteorite ang nasambitan ng gapo. Nganing makumpirmar ini, pig-ibanan kan news team kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia si Libita sa opisina kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol. Digdipig sa irarom sa pirang testing kan geologist na si Emer Basilan ang nasambitan ng gapo.
makalisan pirang minuto. Sigun kibasilan, bakong meteorite ang gapo, alagad saro ining hematite rock na pigagamit sa pagibunin bakal. Kasi yung hematite, which is iron oxide, mayroon po siyang karakteristik na reddish to brown na streak dito sa streak plate. Then, check din po natin yung kanyang magnetic characteristic. So, ang hematite po kasi, magnetic siya. Sigun kibasilan ang sarong meteorite, itom ang kolor asin may mga batik-batik na puti asin pag kinaskas, mayong nawawalat na kolor. Okay lang po. Naaraman na kung anong klaseng mineral iyan, na kung anong klaseng gapo siya, sir. Medyo relax na ako dahil nang pag-iisip na kung anong klase siya. Suway sa pagtubod kan publiko, piglinaw kan MGB na bako makantidad ang totoong meteorite, hulit mayo man ining pwedeng paggamitan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sir, sa hiling po ba nindo epektibo pa ang transport strike nga ning dangugon kang gobyerno ang hagad nindo? Sa hiling namin, wala na pag-asa, hindi na yung dadangugon. Wala naman, paulit-ulit na lang yung transport strike, ganun pa rin. Para sa Ma'am Day na gayon. Ang kaipuan ko niyang mga driver, magkayod na nga makako ang pambuhay sa pamilya. May itatabang sa muya kang gobyerno, dahil kami paghalion ta. Dahil pag ang ining jeep may ta, iyo lang ang pinaka-number mo yung hanap buhay igdi sa tinambak. Haloy na kami igdi. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Rider sa Minalaba, Camarines Sur, irido makalis makabangga sa sarong baka. Rider pigtutubod ang nakainom kan mangyari ang aksidente. Pagirumdum kan LTO, aramunta sa report ni Chris Novello. Manoy! Call! Manoy! Call! Manoy! Duguan asin mayo nin malay ang lalaking ini kan maaksidente sa Zone 6 sitio Tagudtod sa Banwaan ni Minalaba, Camarines Sur, kasuod ma. Tulos man ining nirespondihan kan mga personahe kan MDRRMO Minalabak asin idinilagan sa ospital. Sigun sa report, pigmamaneho kan lalaki an sa iyang motorsiklo, alagad na bangga kay ni ang sarong baka na biglang nagbalyo sa tinampo. Nagpagiramdaman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga may sadirining hayop na maging responsable nga nanday na mautro pa ang siring ng mga insidente. Duman man sa mga may sadirining mga hayop, mas magayon na ang hanot po ang mga hayop ta nakagakod tarog kayo sinangyari kaso hapon na bigla na lang nagsulpot, may nakakosa pa ning aksidente. Mientras tanto, nagtutupod man ang mga otoridad na posibleng nakainom ang rider kan mangyari ang insidente. Kaya pagirumdom kan Land Transportation Office, dahil na pagpiliton pang magmaneho kung mayo na sa wisyo, urog na kung nakainom ning arak. Malinaw po yan na sa Anti-Drunk and Drug Driving Act po, itong RA 10586, bawal po ang pagdadrive na nakainom. Lalong-lalo na po pag single ang sasakyan o yung motorcycle. Kebalan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Irido man ang sarong lalaki makalis mabanggaan o mabangga kan sarong motorsiklo, makalis kaining isalbar ang kinakarkulong nasa 3 hasta 4 anyos na aking lalaki na biglang nagbalyo sa tinampo sa barangay San Andres, Bato, Catanduanes. May hiling sa CCTV footage na piglapag kan lalaki ang nagdadalaga na aki hasta sa bigla ining nagtahaw sa tinampo. Rason para magtahaw man ang lalaki para maprotektahan ang aki sa papaabuton na motorsiklo. Nagsapo ning lugad sa lawas ang lalaki mantang salbado man ang nasambitan ng aki. Nag-urulay naman subuot ang mga imbweltong persona asin pigahalat na sanakan kapulisan kung igwang masuknad nin kaso. Nagpagirumduman ang kapulisan sa mga magurang kan mga aki na maging responsable asin bantayan ang mga ini tanganing dai na mautro pa ang siring na insidente. Sa ngunyan padagos pang pigkukuanan nin pahayag kan news team ang mga imbweltong persona.
Kung tutuusin, may civil liability itong mga magulang kasi pinapabayaan nila yung bata. Pero depende po yan sa kanilang magiging usapan. Kung itong mga biktima ay magpupursige sa pagsasampa ng complaint o reklamo, makikita po yung liability ng ng mga magulang dahil sa kanilang pabayaan. Taong 2012, kan punan kan DPWH ang konstruksyon kan bypass road asin tulay na nagkokonektar sa 4 na barangay kan Banwaan nin Labo, Camarines Norte. Obheto kan proyektong ini na masolusyonan na ang gabat kan trapiko sa kasentrohan kan Banwaan. Sigun sa 1st District Engineering Office kan DPWH, ang issue sa right-of-way ang saro sa naging rason kan prakasadong patrabaho kung kaya inabot nin haros sarong dekada ang proyekto antes liwat na maipapadagos. Sa ngunyan igwanang pigtagamang pondo ang DPWH Bicol asin iba pang katabang na opisina para sa proyekto. Kaya piglalauman na antes matapos ang taong 2024 o first quarter kan 2025, pwede nang magamit ang nasambitan ng bypass road. So far naman, thank you sa mga affected persons na affected ng aming projects at umano naman sila na magamit yung kanilang lupa. Of course naman, meron naman yan na corresponding amount doon sa bilang kabayaran doon sa lote. Produksyon nin paroy asin mais sa Camarines Norte nagbaba kan nakalihis na taon kung ikukumparar kan 2021. Uya ang report ni Rosie Nieva. Sa nakalihis na taong 2022, nanutaran ang pagbaba kan rice and corn production sa probinsya ng Camarines Norte basado sa datos kan Philippine Statistics Authority. Sa paroy, gikan sa labi 116,000 metric tons kan 2021, nagbaba ini nin 5.59% kung sa inag-abot na sana sa labi 109,000 metric tons kan 2022. Mantang sa mais naman, gikan sa labi 2,300 metric tons kan 2021, nagbaba ini nin 2.42% kan 2022 na naging labi 2,200 metric tons na sana. Sigon sa Office of the Provincial Agriculture and Climate Change, halangkaw na presyo kan agricultural inputs asin peste ang mga pigihiling na rason sa pagbaba kan ani sa probinsya. Meron tayong mga interventions na ginagawa o mga actions na ginagawa kaya nagkakaroon po tayo ngayon ng mga pa-training para lalong magkaroon ng involvement yung ating mga farmer leaders at madagdagan pa yung kalaman nila tungkol sa pagsasaka ng palay. Sa ibong kaini naglalauman ng corn coordinator kan Agriculture Office na makakabawi naman ang produksyon kan mais sa probinsya ngunya na taon. Ang farmer naman natin is kumbaga kung may pagkakataon is tatanim naman sila. Kasi ang ano nila is kaysa mabakante yung lupa nila na walang aanihin, mas okay na magtanim sila para may additional silang kita. Ining kami narman kan opisina ang mga paraoma na mas paurugon ang sektor ng agrikultura na nagsisirbing liabe para sa sustainabling pagkakan sa probinsya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Paburkuan sa muya. Araw po kani halangkaw na po na maray ang krudo. Ang pamasahe po, kasi no sa naman po ang tiglangkaw, piso sa naman po. Pero epektibo yan, sir, na madawag-daw kang gobyerno? Baka epektibo na po. Lalo na mga kuya na yan, transport strike na yan. Hanggang araw lang kayan, puro strike, mayo man aksyon. Depende mga sa gobyerno kayo, ano man talaga yun. Pag sinabi nila, yun ang mga susunod daw, mag-strike pa yan, then mangyari dyan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Sa paglaog kan Bear Months, wala tuon naman ang mga pakulo kan mga negosyante tanganing makadagdag sa saindang kita sa paagi kan mga sales promo. Kasabay kay ni padagos man ang pigigibong pagbabantay kan Department of Trade and Industry sa mga negosyante. Kung nagsusunod ang mga ini sa mga sales promotion guidelines nakabale sa pigkuanindang DTI promo permit. Dapat man na nasusunod ang pigpromesa sa mga consumer asin kung kinakaipuhan, dapat na iguang ICC sticker o product standard marking saan mga produkto. Pagirumduman ka na hensya sa mga parabakal na antes magkuanin promo, aramon dapat o aramon muna kung igwa ini nin maninigong permit gikan sa DTI. Nakakatulong ito sa establishments para maipromote yung kanilang mga tindahan at mga produkto. On the other hand, sa mga consumers na makapag-avail ng mga produkto at a discounted price. At syempre, dapat legit yung mga product at yung mga promises. Arestado ang duwa ka tao makalis mahilinganin badil mantang nakatambay sa sarong sari-sari store sa gilid kan Tinampo sa Barangay Puro, Aroroy, Masbate. Nakuha sa mga ini ang duwang kalibre 45 badil. Sigun sa report, mayo nin maninigong legal na dokumento ang nasambitan ng mga badil kaya tulos man na inaresto kan mga tanod ang nasambitan ng mga persona asin nagreport sa PNP. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang duwang sospek para sa maninigong disposisyon. Upon verification ng firearms, so wala naman itong certificate of authority from COMELEC or exemption from gun ban at saka wala din mga kaukulang papel requirements para sa pag-possess ng firearms. Kung magagayon na lugar man sana ang pag-uurulayan, daydigdi mapahuri ang mga tourist destinations sa probinsya nin Catanduanes. Kaya sa katatapos pa sa ng 25th anniversary kan Association of Tourism Officers, Department of Tourism Pearl Awards 2023, duwang onra ang naresibi kan probinsya. Sa 43 na probinsya kaya sa nasyon nakabali sa aktibidad, nakuha kan Catanduanes sa Abaca Festival ang first runner-up sa Best Cultural Festival category. Mantang sa 22 entries para sa Best in Promotion Award, nakuha giraray kan Islang Probinsya ang second runner-up sa Best Brochure para sa Happy Island Tourism Brochure. Kasabay kan mga onrang ini naglalaom ang Provincial Tourism Office na mas urog pang mabibisto asin mauswag ang turismo sa probinsya. Ang nasambitan ng Pearl Awards ang taunang aktibidad na pigtatao sa tourism industries asin lokal na gobyerno sa pagmantinir kan sa indang turismo, historya asin kultura. Siyempre po, masaya tayo kasi ito po ay isang recognition ng ating mga effort. Hopefully in the next years to come, makasali pa po tayo kasi nakita ko po na madami pa pong categories na pwede pong mag-entry din ang probinsya ng Catanduanes. Makalihis ang halawig na panahon, liwat nang ibinalik sa uniforme kan kapulisan ang pito asin batuta. Base ini sa kasuguan ni PNP Chief General Benjamin Acorda kung sa inagluluwas subuot na ginagamit tulos kan mga pulis ang sa indang mga service firearm asin nagpapaputok ning warning shot tuyong igwang pigre-respondehan na insidente. Welcome development man subuot ini para sa mga sa Naga City Police Office para mas maging disiplinado ang kapulisan. Naglalauman ang NCPO, naggagamiton kan kapulisan kan syudad an sa indang mga batuta asin pito asin maging last option ang badil kung talagang kinakaipuhan. Pero basically, tinanggal lang siya sa uniforme. Pero yung silbato, yung pito, ano pa rin namin, ginagamit pa rin namin yan. Hindi siya, tinanggal lang sa dun sa kasi di ba ma-observe nyo yung uniforme namin, nakasabit na dati yung tinanggal lang siya, pero ginagamit pa rin namin. Puon ngunya na aldaw hasta Oktubre 15, uro aldaw na mayo nin supply nin kuryente sa barangay Pagulinan asin kanatuan sa banwaan nin Karamoan, Camarines Sur. Sa mga aldaw na iyan, antisiparan subuot ang 9 na oras na brownout
puun alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon, tanganing tawandalan ang clearing operations asin pagribay kan pirang lapa ng poste. Sigun sa manihamiento kan Kasureko 4, pag-abot sa mga hararayong lugar na sa indang nasasakupan, pigsasaro-saro na ang mga kaipuhan gibuhon, tanganing daina magpabalik-balik pa duman. Iyuman ini ang rason kaya apat na magkakasunod na aldaw ang scheduled power interruption sa duwang apektadong barangay sa Karamoan. Iniparte naman kan padikit-dikit na preparasyon sa pagsyartong mayo nin magiging aberya asin abala sa supply kan kuryente durante kan barangay asin sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Nasa 200 na mga estudyante na haros pirming pigbabaha ang eskwelahan, pighatudanin school supplies kan kapulisan. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Parte na kan programa kan Nabua Municipal Police Station para sa komunidad ang Kariton Classroom. Kan Oktubre 11, ang Madawon Elementary School sa Barangay San Roque, Madawon ang sa indang pigbisita. Nasa 200 na mga kaakian po kinder hasta grade 6 ang nakaresebe nin school supplies. May mga pakawat man asin feeding program na pigpreparar para sa mga ini. Malaking tulong po ito sa amin at sa aming pag-aaral. Ito nga mga estudyante dito talagang tuwang-tuwa sila dahil pinapakain sila ng masarap na pagkain saka hindi na po daw mabili ang mga materialis ng estudyante na ibinibigay ng aming kapulisan. Naglalao man ang Nabua PNP na sa tabang kansiring na aktibidad, mas maging bukas man ang komunidad na makipagtabangan sa saindang mga programa, asin maging inspirasyon inikan mga estudyante na makatapos ning pagklase. So this will help us, the Department of Education, with your help, this will help to develop all the skills, competencies of each learners. Piglilibot man kan kapulisan ang gabus na barangay kan Banwaan. Alagad sa pagkakataon na ini, ang Barangay San Roque, Madawon, iyuan sa indang napili. Tingnan muna namin yung status ng school at saka ng barangay, pati na din po yung community. So mas nangangailangan sila, kaya sila yung binibigyan natin ng priority. Ano yan, palaging nababahang barangay. So yung previous nga, yung bagyo, halos bubong lang yung nakikita sa school nila. Simple man, asinsalit na bagay sa nakunhilingon ang naresibikan mga estudyante sa aktibidad. Alagad ang mensahe na kasabay ka ini, dakulang bagay na subuot para sa mga estudyante asin sa bilog na komunidad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 74 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas sa pagserbi sa nasyon.